Yeah, magandang umaga sa inyo lahat. Ah, Sana magandang umaga natin at di bumabagyo ngayong araw. Ha? So, ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol dito sa dalawang topic na ni-request nyo. Ang alta presyon at ang cholesterol. No? So, una, pakilala muna ako. Ako si Dr. Mark. Ano? Ako isang professor at family medicine specialist sa San Beda University, College of Medicine. Okay, sige, start na tayo. Okay, unang-una, ano ba yung ibig sabihin ng alta presyon? No? Yun ang gusto natin malaman, yung alta presyon. And ang alta presyon, ang ibig sabihin niyan ay simpleng mataas na blood pressure. Sa English, tawag sa kanya hypertension. Okay? Basta mataas yung pressure sa dugo natin, alta presyon yon or high blood. No? Ngayon, anong ginagawa nito? So, kailangan ng actually sa totoo lang, kailangan ng dugo natin. Yung dugo ay yung pulang dugo na dumadaloy sa katawan natin. Kailangan niya ng pressure o presyon, okay? May limited na pressure lang para umikot yung dugo sa katawan natin. Ngayon, kailangan umiikot yung dugo sa katawan natin kasi yung dugo ay nagbibigay ng oxygen sa iba't ibang parte ng katawan para mabuhay, okay? So, kailangan umikot yung dugo na may dalang oxygen sa ibang parte ng katawan natin para mabuhay tayo. Ngayon, yung may pressure yon. Yung pressure na yon ay nasa lang, parang within limits lang. Ngayon, kapag tumaas yon above normal, ang tawag doon, parang more likely, hypertension yung tawag o alta presyon. No? Gawin na kasimple yun, no? Yung alta presyon. No? So, ano ba yung normal na blood pressure? Okay. So, sa blood pressure natin, may tinatawag tayo na normal at abnormal, no? So, sa pagkuha ng blood pressure, may tinatawag tayo na yung nasa taas, 'di ba? Example 'yan, no? 120/120/80, no? Ngayon, yung 120, ito yung tinatawag na systolic at saka yung 80 at saka diastolic. Okay? Typically, yan yung normal na blood pressure, okay? Yung systolic, ang ibig sabihin nun, ito yung presyon ng ugat natin na malapit sa puso kapag ang puso ay tumitibok, no? Ayun, okay? Tapos, yung diastolic naman, ito yung presyon doon sa ugat natin na malapit sa puso na nagkapahinga yung puso. Okay? So, kapag tumibok ang puso, 120. Tapos, pahinga siya, 80. Yun yung normal, no? Ngayon yung normal to, may mga range yan, okay? Normal blood pressure ba kapag 120/70? Oo, normal blood pressure yon. Kasi meron tayong tinatawag na range ng blood pressure. Ha? So, ang range ng blood pressure natin ay, sorry, natakpan ng camera ko, 90/60 hanggang 130/80. Ha? So, 90/60 to 130/80 millimeters mercury. Yung normal na blood pressure natin. So, yan yung range. Pag sobrang baba naman, below 90/60, makakaramdam tayo ng pagkahilo. Immediate yan, bigla natin makaramdaman yan. Usually kapag ganyan, kailangan dalhin agad sa hospital kapag sobrang baba blood pressure, okay? Kasi walang dumadaloy na dugo, hindi sapat, no? So, mamatay ang katawan natin na unti-unti kapag baba masyado. So, kailangan regulated yan, yung blood pressure natin. Madaming nag-regulate dyan. Nag-regulate dyan yung utak natin, tibok ng puso, yung nagbe-maintain ng parang laki at kalibre ng ugat natin, yung mga nagbe-maintain ng blood pressure natin. Marami pang iba, no? Okay? So, yan, no? Ngayon, kapag lumampas ng 130/80, pwede sabihin natin elevated. Pero may definition kasi yung hypertension, no? Ngayon, kapag sinasabi namang alta presyon, ito ay more than either sa dalawa, more than 140 or more than 90 yung diastolic natin. No? Either sa dalawa yan, no? Okay? Posible ba kapag more than 140 pero over, normal yung over? Oo, pwedeng hypertension pa rin yun, no? Okay? Ngayon, isa lang sa dalawa, okay? Kailangan para masabing hypertension. Okay? Isa lang. Okay? Or kadalasan, sabay sila. No? Sabay sila mataas. No? Pero makikita mo rin yan sa mga pasyente, especially sa mga elderly, na mas mataas yung systolic. No? Kumpara doon sa normal na diastolic natin. Okay. So, yan. So, yung blood pressure natin, dapat yan kinukuha habang nakapahinga.
Hindi dapat yung kinukuha kung tayo ay parang galit or well, pwede mo naman kunin kung galit ka, normally tataas talaga yan. Pero yung pinaka tawag ito, regular na blood pressure nyo, dapat kinukuha yun, dapat nakapahinga ka. Nakaupo, Nakaupo, hindi na. Nakahiga pwede rin sa mga pasyenteng naka-admit. Pero typically, pinakamaganda yan kapag labang nakapahinga at saka nakaupo. Sa level ng ating puso. Dito kinukuha, naka-level sa puso yung yung blood pressure cuff, Okay. So, ito yung fact, ngayon, usually sa mga taong may high blood, ang usually ang blood pressure nila mataas talaga. Mataas yun, araw at gabi. Okay? Walang oras, pag tulog sila, mataas pa blood pressure nila. Pag gising, mataas. Pag gabi, mataas. Hindi lang gigising sa umaga. Mainit ang ulo, tawag high blood. Hindi ganun. Mainit lang ang ulo nun. Baka hindi naman high blood. Pero pwede mauwi din sa high blood yun. Ngayon, yung mga taong may high blood talaga araw, gabi, mataas ang blood pressure nila kahit tulog. So, yan yung fact doon. Ngayon, paano malalaman ng doktor, O, paano natin malalaman kung meron tayong alta presyon? O yung isang tao may alta presyon, paano natin malalaman yon? Dali lang, ang sagot dyan ito, Kapag ang blood pressure ay mataas, okay, halos araw-araw sa loob ng 2 linggo. So makatuwid, kung nakita natin na may kataasan yung blood pressure mo sa unang araw, hindi natin nasabihin meron kang high blood. Nasabihin natin, mataas lang yung blood pressure mo. Pero, kapag check natin araw-araw ang blood pressure natin, tapos mataas yun sa loob ng 2 linggo, halos araw-araw mataas, ay meron ka na tinatawag na alta presyon. So, ganyan ibig sabihin no? So, hindi yung nakuha lang ngayon, mataas ang blood pressure, high blood na agad. Hindi, So, kailangan bibilang ka muna ng 2 linggo, Pag mataas pa rin talaga sa loob ng 2 linggo, ayun, high blood na yun, o hypertensive, or may alta presyon na ang isang tao. Okay? So, ngayon, ito yung pag-usapan natin ngayon yung yung kadalasang kinakalito ng mga tao. Pag sinabi mo kasing dugo, dalawang ibig sabihin ng yan pag pasyente, dalawang ibig sabihin, yung dugo na pula at saka yung blood pressure, okay? Kasi pag kinuha mo na mataas yung presyon, tapos sasabihin na mababa naman yung dugo ko anemic ako, Magkaiba po yung tinatawag na anemic, okay? Magkaiba po yung tinatawag na mataas yung presyon. Okay? Magkaibang bagay yung dugo at saka yung presyon. Ang dugo, yung kulay pula. Yung presyon ay yung pressure na dumadaloy, na nagkapagalaw ng dugo. Okay? Nagkataon lang kasi blood pressure. Ngayon, kung tatagalogin mo yung literal, dugo, presyon. Di ba? Pero hindi. Presyon ng dugo yon. Okay? Ngayon, yung dugo, ay ibig sabihin ng dugo, yun yung pula. Okay? Na dumadaloy sa katawan natin. Okay? So, may kinalaman ba yung alta presyon sa dugo? Siguro para sa level natin, wala siguro, okay? Yeah, pero ang presyon, may parang separate yun. Yun yung nag-iisang pressure, okay? So, yun ang pinag-uusapan, pressure. Kapag dugo naman, yung kung anemic ka. So, magkaibang bagay yun, ha? So, pag sinabing dugo, yun yung pula. Pag sinabing pressure, yun yung presyon, ha? Okay? So, ngayon, huwag kayong malilito dyan, ha? Okay? So, yun ba kasi ibig sabihin ng dugo, dalawa. Yung pula at saka yung presyon. Hindi po. Kaiwalay po sila. So, pag sinabing mababa yung dugo, hindi namin ibig sabihin mababa yung presyon. Anemic yan. Yung pula yung sasabi namin. Okay? Kaya maganda siguro, paminsan, literally, English na lang kasi mababa yung pressure. Mababa yung pressure, hindi high blood. Okay? O normal yung pressure. Pag sinabi namin anemic, mababa yung literal na dugo. Okay? So, yun yung doon, parang klaro. Kasi ito yung kadalasang misconception, Nakapagkamala yung dugo, presyon. Magkaiba po sila, ha? Okay? Kailangan lilinawin nyo muna yon para at least hindi tayo malito, ha? Okay. Ito yung magandang tanong din, Kadalasan nakukuha ko itong tanong sa mga pasyente ko na, nakikita ko na may kataasan ng kanilang blood pressure. So, ang tanong dyan, anong kadalasan simptomas ng alta presyon? Magugulat ka, sagot ko. Ang sagot dyan ay, wala. Okay? Walang nararamdaman ng taong mataas ang blood pressure. Okay? Sa simula. Sa simula, wala ka talaga mararamdaman. Okay? Kaya yung mga ibang pasyente ko, nagkasabi sa akin, Doc, bakit may high blood ako? Wala naman ako nararamdaman. Ayun nga wala tayong nararamdaman sa una. Okay? Pero kapag habang tumatagal yan, 10 taon na nakalipas,
pwede ka na makaramdam ng simptomas na dulot ng alta presyon, okay? So yung dulot, yung epekto niya sa ibang parte ng katawan, yun yung nagbibigay ng simptomas, no? Pero sa una, kadalasan yan walang simptomas, okay? Dahil walang simptomas yan, delikadong sakit ang hypertension. Kasi hindi natin nakapansin, hindi mo namamalayan hanggat huli na ang lahat. Kaya importante na ma-check, yung tinatawag na blood pressure palagi. Kaya lagi sasabi ng mga doktor, tsaka yung mga ibang healthcare professional, lalo yung mga nurse, Kaya importante na ma-check ang blood pressure palagi. Kasi hindi natin maalaman yung oras na nakampante tayo na hindi natin walang naramdaman, pero mataas na pala yung blood pressure. Tapos bumibilang na yung taon, hindi na check yung blood pressure. Magugulat na lang, bubulaga na lang, dami ng problema, So, kaya importante again, ma-check ang blood pressure palagi, At least siguro kung may high blood ka, isang pasyente, once a day, And kung wala ka namang high blood, siguro once in a while. At least siguro once a month, pwede. Para ma-check lang kung tumataas ba. At least ma-monitor natin, di ba? Okay? So, importante ma-check yan bago huli ang lahat, Kasi may mga nararamdaman na, yung mga sumasakit na yung dibdib, nahihilo na. Kadalasan medyo nasa parang huli na yan, hahabulin na ng gamot, pero mahirap kasi parang may damage na yung parte ng katawan dahil sa presyon, di ba? Okay. So, next question, So, ano ba ang epekto ng alta presyon sa katawan, Marami yan. Actually, sabihin natin, maraming epekto yung alta presyon sa katawan natin. So, apektado ang lahat ng may ugat sa katawan. Bawat ugat natin sa katawan, kapag yan tao ay nagkaroon ng alta presyon, apektado yan kahit yung kalit-liit ng ugat. Kasi yung ugat na yan, dumadaloy din yung dugo. Yung kapadaloy dyan again, sinabog sa inyo, yung presyon. Okay? Kapag mataas yan, siyempre, kahit kalit-liit na ugat, apektado. Sa mga tuwid, buong katawan natin yung apektado kapag merong hypertension. Buong katawan natin. Kahit buhok meron. Okay? So, ibig sabihin, yan nga, buong katawan, apektado. So, yan yung mga komplikasyon ng mataas sa blood pressure. Yan, sa utak, may stroke, tapos sa mata, pwede pumutok yung ugat sa mata, yung hypertensive retinopathy. Minsan, nasisira yung mga ugat. At siyempre, kapag mataas yung blood pressure, napapagod yung puso, lumalaki. Tsaka yung mga bato, nasisira. Ngayon, paliwanag ko isa-isa yan, ngayon, pag-usapan natin yung sa mata, Ngayon, sa mata kasi, may mga ugat tayo sa likod ng mata natin, Ang tawag doon, yung retina. Kung sa litrato o camera, yun yung film. Okay? Kaya nakakita tayo, meron tayong tinatawag na film, okay? Yung film na yon, parang yun yung sensor ng utak natin para makakita tayo. Ngayon yung sensor na yun, may mga ugat yon sa likod. Problema, kapag nagkaroon tayo ng mataas na blood pressure, yung mga maliliit na ugat na yon sa loob ng sensor na natin o retina, puputok yon. Kapag pumutok yon, mag-iiwan na parang pasa doon sa film or yung retina natin. Ngayon kapag nagkaroon ng ng parang pasa, or kumalat yung dugo doon, ayan, di tayo makakita na maayos. Patse-patse yung nakikita natin hanggang sa mabulag, Kaya, yan yung epekto ng hypertension sa mata kapag di nakakontrol. Especially kapag matagal hindi nakakontrol, Pangalawa, sa utak, So, tandaan natin, yung utak, kailangan natin ng steady na supply ng dugo. Ngayon, kapag nagkulang yung utak ng dugo, ng mga ilang minuto, mamamatay tayo. So, importante talaga, ma-maintain yung blood pressure kasi kapag masyado na mataas yung blood pressure, pwedeng mangyari dyan, pwedeng mauwi sa stroke. Pag-usapan natin ulit yun. Tapos ang isa pa dyan, kapag lumiit yung kalibre ng ugat natin, ang nangyayari kapag may high blood, hindi gano'n susupplyan yung ibang parte ng utak. Ang nangyayari, pwedeng lumiit yung parte ng utak, nagkakaroon ng Alzheimer's. So, in short, para sa Tagalog, parang nagiging ulyanin yung pasyente. Kasi nga parang yung delivery ng dugo parang hindi ganong effective kapag masyado mataas yung blood pressure. So, nangyari, unti-unting namamatay yung parte ng utak hanggang sa nawala ng function, or mabawasan yung function ng utak na yun. So, pwedeng nauwi yun sa pagiging ulyanin kasi nga nauubos yung parang brain cells dahil dun sa hypertension. Ay. Next, sa puso. Ayan, importante to.
Kasi yung puso, importante yan kasi yan yung nag-iisang organ natin na nag nagbobomba ng dugo sa parte ng katawan, no? Ngayon, kapag mataas yung presyon, ang problema, nahihirapan yung puso na magbomba ng dugo sa parte ng katawan. Nangyayari diyan, parang nahihirapan yung puso. 24 na oras kasi nga may hypertension. Kapag nag-exercise tayo, pwede okay lang yun, ang pampalakas sa puso. Pero, kapag nakapahinga ka, tapos may hypertension, nahihirapan yung puso noon. Sa makatuwid, tawag dito, buong araw, parang nahihirapan yung puso sa pagtibok at saka pagdala ng mga nutrients or oxygen sa ibang parte ng katawan. Ang nangyayari diyan sa kilalaunan, yung puso lumalaki. Okay, lumalaki yung puso. So hindi ibig sabihin lumalaki ang puso, gumagaling siya, hindi. Sabihin naging ineffective yung puso, humihina lalo. Kaya nangyayari, kapag lumaki ang puso, magkakaroon tayo tinatawag na cardiac failure, no? Okay, pwede rin mauwi sa atake sa puso 'yan, no? Kaya importante, makontrol ang blood pressure. Sunod, yung bato, kidney. Anong kinalaman yan sa hypertension? Marami. Yung bato natin ay isang organ maliban sa pansala na ihi. Ang ginagawa niya, nire-regulate niya rin yung blood pressure sa katawan natin. Ngayon, yung bato natin, ang yan, no? Kung titignan niya yung bato natin, may yan, tawag dito. May mga maliliit na ugat yan sa loob. As in, marami maliliit na ugat. Yung maliliit na ugat na yan, parang pansala yan. Ngayon, kapag may hypertension, mangyari, sa katagalan, unti-unti magpuputukan yung mga ugat na yan hanggang sa masira yung bato. Ngayon, kapag nasira ang bato, mawawala yung regulation ng blood pressure, lalong tataas ang blood pressure. Mas masama yun kasi nasira na nga yung bato, tataas pa ang blood pressure, at yung pasyente, kailangan ng dialysis kasi nga, sira na yung bato. Wala na kasing magtatapon ng waste product sa katawan kundi ang dialysis. Kaya importante maalagaan natin yung bato natin, no? Okay, sige. Next, okay. So, ngayon, siyempre, sa mga nagtatanong, so, sa mga curious, so, ano ba yung sanhi ng alta presyon, no? Ano ba yung pinanggalingan? Bakit tayo nagkakaroon ng alta presyon, no? Okay. Ngayon, yung alta presyon, maraming pwedeng panggalingan, no? Okay, pwedeng genetic, namamana, pagkain, side effect ng gamot, paninigarilyo, pagkapuyat, stress, depekto sa ugat, illegal na droga, mataas sa timbang, no? Una dito sa genetic yan. Punta tayo sa genetic yan. Yung sanhi na alta presyon, genetic, namamana. Ngayon, kung kunyari example, no? May lahi tayo ng high blood, most likely magulang o tito, tita, no? Pag meron silang high blood, malamang pwedeng mamana ng mga anak nila yon, no? Yung high blood. So, kung may mga kamag-anak kayo may high blood at wala pa kayong high blood, no? Maganda ma-check lagi para at least handa tayo kung kailangan gamutin. Kaysa sa pabayaan natin at hayaan lang ma-high blood tayo na hindi natin nararamdaman, no? Unti-unti kasi masisira ang katawan natin kapag hindi nagamot yan, eh. So, genetic o namamana, yan yung pinaka-most common, no? Kadalasan tinatanong ko yan kung mayroong mga lahi na high blood, yung mga high blood kong pasyente. Kapag may lahi silang high blood, maraming pamilya nila mayroong high blood, maraming membro. Nangyari, parang most likely, tinatawag na, baka may high blood ka, namamana yan, no? Kailangan natin gamutin yan, no? Usually, lifelong ang gamutan. Another one, no? Pagkain na maalat, no? Ngayon, kailangan natin ng asin sa katawan, no? Yung asin kasi nagbibigay ng natin, nagbibigay ng presyon sa katawan natin. Kailangan natin yan, no? Pag wala namang alat, pwede bumaba yung blood pressure. Pero, problema kapag sobrang pag-alat ang pagkain natin. Kasi yung pagkain natin, kailangan natin ng alat para na malasahan natin yung pagkain, di ba? Ngayon, kung masyadong maalat o marami na tayong nakakain na salt or naiinom na sodium, no? Sa kinakain natin, ayan, kadalasan, malakas magpataas ang blood pressure yan. Okay? Pagkain na maalat, no? Maalat na pagkain, marami yan. Basta may asin. Okay? Buti yung pagkain natin, tuyo. Ayan. Daing, dilis, di ba? Or yung mga niluluto araw-araw, nilalagyan ng asin, pampalasa, di ba? Ngayon, syempre, habang tumatanda yung isang tao, nawawala yung panlasa. So, anong nangyayari? Tuloy, kakailangan niya mas maalat para malasa yung pagkain. Ang kadalasan, nauwi yun sa high blood kasi nga masyado marami na yung nakakain na asin. Okay. Isa pa, no? Yung high blood, pwede rin makuha, no? Dahil side effect ng mga gamot, no? So, for example, no?
Yung pagkuha ng mga steroid, di naman kailangan. Ayan, pwede mag-alta presyon yung isang pasyente dyan dahil sa mga or matagal na pag-inom ng gamot, no? Kaya di tayo basta-basta uminom ng gamot, no? Kasi nga, may mga side effect yan, no? Ayun na nga, example lang, steroid, di ba? So, hindi basta-basta binibigay yung steroid, no? Panandalian lang, hindi palagi. As much as possible, kung maiwasan natin yung steroid, mas maganda. Pero kasi may mga sakit na na kailangan talaga yung steroid. Kaya kailangan bantayan yung blood pressure, no? So, ano yan, ibabalance ng doktor yan, no? Whether it's safe o hindi. So, nakadepende rin sa doktor yung decision. Ayun. Pangalawa, pagdating naman sa mga gamot, may tinatawag tayong illegal na droga. Yung illegal na droga, especially yung shabu, at saka yung cocaine, ayan, taas ang blood pressure ng mga dyan, yung mga user. Kadalasan, yung mga gumagamit ng mga kokaina, nauwi yan sa atake sa puso, no? Kahit bata pa. So, malakas magpataas ang blood pressure yung mga yan, no? Yan, ito pa, paninigarilyo, yan. Notorious yan sa pagpataas ng blood pressure, at saka, siyempre, labis na pagkabuyat, at saka yung stress sa araw-araw na buhay, stress sa trabaho, stress sa bahay, pwede makadagdag yan sa alta presyon, no? Okay, so isa pa dito yung kunyari may mga depekto tayo sa katawan tulad ng kunyari mayroong isang ugat na malaki sa bato natin, no? Tinatawag na rin ng artery stenosis. Yan, isang sanhi din ng alta presyon yan, no? May solusyon diyan, okay? May pag-usapan natin, no? Okay, another one is yung tinatawag na obesity, no? So, kapag nangyayari diyan kapag tumataba tayo, anong nangyayari? Dumadami yung ugat, no? Dumadami yung ugat kasi nga dumadami yung ugat na para dumaloy dun sa mga taba. Ayun, siyempre mga unwanted fats yan. Kapag yung mga unwanted fats, extra, parang extra baggage natin yan, yung fats, no? Kaya pag sobrang dami ng taba or fats, nagiging obese yung isang tao, at yung labis na pagiging mataba, no? Ay hindi yan healthy. Kasi nga, yung may mga extra na ugat na kailangang i-maintain yung taba na yon. Siyempre, yung extra ugat na yon, kailangan ng puso mo na magbomba ng dugo para doon sa mga taba na yon na hindi naman kailangan. Kaya importante ma-maintain yung weight, no? Okay, pwede rin kasi maging tagang cause ng alta presyon ng isang pagiging masyadong mataba, no? Kaya lagi namin na-advocate exercise or diet para bumalik sa normal yung timbang. Okay? Lagi namin pinapayo yan. Ngayon, may mga uri ng alta presyon, no? Ngayon, pag-usapan na dito yung dalawang uri ng alta presyon, okay? May tinatawag tayo na primary hypertension. Ito yung pinaka-common, no? Ito yung tinatawag natin na high blood, no? Ang na high blood, namana, no? Yan, primary hypertension yung tawag dyan, no? Kadalasan, walang lunas. Pero, nakokontrol natin ng gamot, no? So, nakokontrol ng gamot, pagkain, ehersisyo, tamang timbang, healthy lifestyle. Yan, nakokontrol yan, no? Pero, totoo lang, walang lunas yan, pero pwedeng kontrolin, no? May mga control lang gamot, no? So, yun yung mga pampahaba ng buhay, no? Yung mga gamot tsaka yung mga ibang payo. Ngayon, may tatawag naman tayo ng secondary hypertension, no? Ngayon, yung secondary hypertension, kadalasan nakukuha yan before 40 years old, no? Okay, may mga lunas yan, no? Depende sa sakit na nakikita ng doktor, no? Pag sinabing secondary hypertension, ito yung mga high blood na may lunas, no? Pwedeng gawa ng paraan, no? Example, no? Yung tinawag ko kanina, parang kung mayroong ugat sa bato na maliit, no? Kaya tumataas yung blood pressure, no? Merong pwedeng gawing intervention doon para ma-reverse yun, para hindi maging high blood yung isang tao. Pero kapag ang high blood ay primary, wala na talagang lunas doon. Kukontrolin mo na talaga ng gamot, no? Kaya kapag ang pasyente, less than 40-year-old, mataas ang blood pressure, iimbestigahan yan kasi most likely baka secondary hypertension yan. Baka may lunas kung sa baga, no? So, yun, yung dalawang uri ng hypertension. So, ayan. Nga, nabanggit natin, walang simptomas yung high blood, di ba? Next tanong is, ano ba yung mga simptomas na dapat bantayan kapag tumaas ang blood pressure sa katagalan? Marami yan, no? So, example ng mga simptomas na kailangan bantayan mo. Mataas ang blood pressure at masakit ang ulo, no? Medyo mapaisip ka kasi baka nagkukulang yung dugo sa
sa ulo o baka nag-i-stroke na kaya masakit ang ulo. So pag nakita ko yun sa mga pasyente ko, mataas yung blood pressure nila, 200, tapos masakit ang ulo, pinapadiretso ko na sa hospital yung mga yan kasi delikado na, mahirap pauwiin. So maganda makita sa hospital at doon ino-normal yung blood pressure ng maayos saka safely, Pangalawa, masakit yung dibdib, So ibig sabihin, pag masakit ang dibdib, baka nahihirapan na yung puso magbomba ng dugo. Kasi nga mataas yung pressure na kailangan. Nahirapan yung puso. Kapag nahirapan yung puso, ang delikado dyan kasi kapag namulikat yung puso. Kapag namulikat yung puso, ayan, atake sa puso yung aabutin, Kasi yung puso natin, muscle din yan, Napapagod din yan, Kaya kapag mataas ang blood pressure, mapapagod yung puso. Pag napagod yan, ayan na, masakit yung dibdib, nangyayari na yung mga simptomas. Ginagamot na yan. Paminsan, kung masakit ang dibdib, mataas yung blood pressure, dadalhin sa hospital yan, yung mga ganyan, next one, madaling mapagod, Kapag madaling mapagod, kadalasan ibig sabihin, lumaki na yung puso, hindi na nagiging epekto yung pagbomba niya, kaya madaling mapagod yung pasyente. Kasi kulang na yung yung pressure yung pressure okay pa rin. Ang problema, yung capability ng puso na magbomba ng dugo kapag kailangan. Napapagod. So, dala ng hypertension niya sa katagalan. At panghuli, lumalabo yung paningin, Yun nga, kasi nga, sa katagalan, pwedeng pumutok yung ugat sa parang pinaka-retina natin. So, ito yung pwede maging sanhi sa panlabo ng paningin. Or kung hindi man, pwedeng dumami yung ugat doon sa may film, nababarahan yung film, di tayo makakita. Kaya lumalabo yung paningin. Okay, so kung mayroong simptomas, may komplikasyon yung alta presyon. Ito yung delikado, yung mga komplikasyon. So, ito yung mga komplikasyon, Stroke, Pag pumutok yung dugo, yung ugat, Pag pumutok yung ugat, stroke yan, okay? So, pagkabulag, atake sa puso, pagkasira ng bato na nauwi sa dialysis. Tsaka, syempre, pagiging ulyanin, kasi nga, kulang yung, dumadaloy na dugo sa utak kasi masyadong mataas yung pressure, So, naging ulyanin, katagalan. So, gano'ng kataas ng blood pressure na kailangan dalhin sa ospital, Ngayon, depende yan, Pero kadalasan dyan, usually kapag more than 180 or more than 120 yung diastolic ng pasyente, at especially merong simptomas, sumasakit ang ulo, Or kung sakali man, normal yung blood pressure niya, nakagamot, normal, tapos biglang pumalo pataas yung blood pressure ng siguro wala pang 30 minutes, tapos nagkaroon ng simptomas, ayun siguro. Ayun yung mga isa sa mga marami pagkakataon na dalhin mo yung pasyente sa hospital kasi delikado, Okay? Paminsan kasi unti-unting tumataas yung blood pressure, maabot ng 200, di na mapasin ng pasyente. Kaya wala siya nararamdaman kasi unti-unti. Ayun, pag ganun, tapos biglang may nararamdaman na masakit yung ulo, ayun, delikado. Kailangan talaga madala sa hospital para magamot, para maiwasan yung stroke at yung mga ibang side effect ng alta presyon. Ay, punta tayo sa mga tips sa alta presyon. Ito yung mga tips. So, ngayon, kung ang pasyente ay may alta presyon, maging maging habit or ugaliin, bantayan, ang blood pressure palagi. So, gano'ng kadalas? Mas maganda siguro at least once a day, Pero paminsan sa mga pasyente ko, pinabantayan ko umaga-gabi. Kasi nag-iiba yung blood pressure natin pag gising sa umaga at saka bago matulog, magkaiba yung blood pressure. Kadalasan, mas mataas yung presyon bago matulog sa gabi. Kaya pinapabantay ko rin yung blood pressure kasi para ma-monitor. Tapos maganda nire-record yung blood pressure. Pagkatapos ng mga ilang buwan, papakita sa doktor yung yung record na yon. Para makita ng doktor kung nakokontrol talaga yung blood pressure at kung kailangan i-maintain ba yung gamot o kailangan palitan na yung gamot. Another one, low salt diet. Okay? Napag-alaman at napatunayan sa maraming research na kapag yung diet natin, low salt, nakakatulong yan sa pagpapanormal ng presyon natin. Especially kung mataas yung presyon. So, yan. Low salt diet. Nung bigyan kitang konting history. Nung around mga World War II, before World War II, wala pa yung mga gamot sa presyon na yan, yung mga losartan, amlodipine. Wala pa yan, And napansin nila
Kapag yung pasyente kumain ng lugaw, walang walang asin, bumabagsak yung blood pressure nila, no? Kunyari 200. Tapos nag-low salt diet, bumababa yun hanggang mga 140. Malaking pagbaba yun. Problema nga lang, hindi gaano nasusunod ng mga tao kasi nga wala nang panlasa yung pagkain. Pero importante pa rin yung low salt diet, especially kapag may high blood. Kasi malaking tulong yan sa pagkapanormal, no? Especially, 3 na yung gamot ng iyong pasyente, no? 3 na yung gamot na iniinom niya. Tapos, mataas pa rin ang blood pressure. Yung pala, mataas pala yung asin na kinukuha niya. So, kapag pinag-diet mo yon, low salt diet, baka bumaba, mag-normal yung blood pressure. Baka makontrol, no? Kasama ng low salt diet. So, next, yung mild to moderate exercise, ano? So, mild to moderate, ibig sabihin niya, parang lakad lang. Hindi mo kailangan ng takbo. Hindi mo kailangan mag-jogging, ano? Kasi, pag sobrang jogging naman, takbo, nakakarayumahin yung tuhod mo. So, ginagawa namin yan, lakad. Ang payo, lakad. Lakad lang, ano? Siguro mga 30 minutes kada araw. Sa loob ng, siguro 5 beses kada linggo. Importante yun, nakalakad. So, nakaka-circulate yung dugo sa katawan, no? So, nakakatulong yun sa normal din ang blood pressure. Yan, iwas paninigarilyo kasi alam natin na nakataas ang blood pressure ng paninigarilyo, iwas sigarilyo. Saka importante, kung pasyente ay obese o masyado mataba, importante magbawas ng timbang sa pamamagitan ng ehersisyo at pagkain ng tama, no? Hindi sobra sa calorie, ha? Okay. At syempre, bago natin tapusin itong discussion sa alta pressure, so kapag mataas ang iyong pressure, ugaliin kumonsulta doon sa primary care physician o sa doktor, no? Para mabigyan kayo ng payo at kung sakali man gamot kung kailangan, no? Para safe, ano? Kasi mahirap natin ignore 'yan, no? Kasi diyan, especially sa mga lugar sa Cavite, madami may hypertension at saka marami kami nakita diyan na nagkakaroon ng stroke, ano? Kasi nga hindi nababantayan. Kasi akala ng mga tao, normal lang, wala naramdaman. So, mag-ugaliin na, magpa-check, kahit siguro once a week or once a month, no? Check yung blood pressure. Ngayon kung mataas, konsulta sa doktor para mabigyan kayo ng karapat-dapat na payo. Okay, so, ngayon naman, nag-move tayo dito sa cholesterol, no? So, cholesterol, yan. So, natapos na natin yung high blood. Ngayon, pag-usapan natin ang cholesterol, ha? Okay, ano ba ang cholesterol? Ang cholesterol ay isang molecule, ha? Molecule yan. Kailangan ba ng katawan natin? Oo, kailangan ng katawan natin yan. Kailangan natin ng konti. Kasi, yung cholesterol, ginagamit ng katawan natin para mabuo yung mga hormones, ano? Kaya may hormones tayo, no? Na kailangan natin sa katawan para mag-function yung katawan natin. Kailangan natin ng hormones. Ngayon, para magawa yung hormones na yan, kailangan natin ng cholesterol, no? At paminsan kadalasan din yung mga cells natin sa katawan, kailangan din ng cholesterol, no? Para mabuo yung tinatawag na cell. Kasi kung walang cholesterol, hindi mo form yung cell na yon. Ang problema dyan, kapag masyadong mataas yung cholesterol, no? Doon nagkakaroon ng problema. Okay? Kasi ang problema dyan, hindi basta-basta na itatapon ng katawan yung cholesterol. Nangyari, parang kapag sobra, binabasura doon sa ugat yung cholesterol, no? Ngayon, paano natin alaman kung mataas yung cholesterol ng isang tao? So, madali lang yan. May isang test. Ang tawag ay lipid profile, no? So, yung lipid profile, isang uri ng blood test na chine-check natin kapag para lang ma-check kung tumataas yung cholesterol natin. So, nangyari, ang procedure niya ng proseso, hindi kakain yung isang pasyente. Siguro at least mga 10 hours, ano? So, ang payo namin dyan, kapag gabi, huwag ka na kumain, tapos matulog ka na lang. Tapos, pagising sa umaga, naka 10 oras na, doon lang kunin yung dugo para ma-check natin yung cholesterol, no? So, yun yung lipid profile, no? Tawag doon, lipid profile. So, ang lipid profile, ang composition niyan, may tinatawag na total cholesterol, LDL, HDL, at saka VLDL, no? So, yung normal value for the total cholesterol natin, kailangan less than 200. Ngayon, paano nakuha yung cholesterol na yan, no? Yung cholesterol na yan, pinagsuma total ng LDL, or bad cholesterol.
suma total ng good cholesterol at very bad cholesterol. Kaya pag pinag-add mo yan, yung bad cholesterol, good cholesterol, at very bad cholesterol, in yung total cholesterol natin. Ngayon, may tatawag din tayo na bad cholesterol. Yan yung yung epekto niyan, yan yung nagbabara doon sa ugat natin, yung bad cholesterol. So, importante, less than 100 yan. Tapos yung good cholesterol natin, kadalasan, gusto natin mataas ang good cholesterol pala, no? So good cholesterol, kailangan gusto natin mataas yan. Ayaw natin mababa pala yan. Okay? Kasi ang good cholesterol, siya yung naglilinis, no, ng ugat natin. Tinatanggal niya yung bad cholesterol sa katawan. Tapos yung tinatawag na very bad cholesterol, very bad nga yan. Parang din yung bad cholesterol, no? Kasi yan yung din, parang bumabara sa ugat kapag sa katagalan kapag hindi nabantayan. No? So, I think nabanggit ko natin. Pero discuss ulit natin. Pinagkaiba ng good sa bad cholesterol. No? Yan. So, yan. Ang bad at saka very bad cholesterol, tulad ng banggit ko, ay yung cholesterol na na-imbak sa mga ugat natin. Na nagdudulot ng pagkabara o pagkaliit ng bukasan ng mga ugat. No? Samantalang ang good cholesterol or HDL, okay, ay mga tagalinis ng na-imbak na bad cholesterol sa mga ugat natin. No? So, yun yung difference ng dalawa. Gusto natin, mababa yung bad cholesterol. At saka, gusto rin natin, mataas ang good cholesterol. Ha? Okay, sanhi na mataas sa cholesterol. Ayan, may mga sanhi yan, no? Yung mataas sa cholesterol. So, isa doon, yung genetic o yung mga lahi na mataas ang cholesterol. No? Ngayon, problema, kapag genetic kasi, kadalasan kapag hindi yan na-screen or na-check, kadalasan nauwi sa atake sa puso yan. No? So, kadalasan tinatanong ko yung mga pasyente ko kung may mga lahi na atake sa puso. Kasi, ang tendency nun, baka mataas yung cholesterol ng lahi nila, kaya tinatanong. No? So, pag ganun, kailangan mag-undergo ng lipid profile. No? Ayan, nakukuha din yan sa pagkain. No? Okay? Mga mamantikang pagkain. No? Ngayon, pagdating naman doon sa itlog, usually yung egg yolk, yun yung mataas sa cholesterol. Pero yung egg white, walang cholesterol yan. Ha? French fries, saka mamantikang pagkain, mga karne, okay, mga taba ng baboy, yan, mataas sa cholesterol yung mga yan. No? Especially yung balat. No? Ngayon, may mga kondisyon din na pwedeng tumaas ang na cholesterol, especially kapag may sakit sa thyroid o goiter. Okay? Mga pasyente may sakit sa bato at pwedeng tumaas din ang cholesterol. At paminsan yung mga side effect ng gamot, no? Pwede rin tumaas ang cholesterol yung mga yan. Okay? Depende sa gamot, no? So, ano yung epekto, no, ng mataas na bad cholesterol? May maraming epekto yan. Ngayon, unang-una, o pinaka-importante, pag mataas yung cholesterol sa katagalan, nagbabara at tumitigas ang mga ugat sa katawan. So, ano yung mga komplikasyon ng mataas sa cholesterol? So, ito, no? Atake sa puso, pangalawa, stroke, at pangatlo, pagkasira ng mga laman loob. Yung mga main, no? Pero marami pa yan, no? Marami pa. Basta may ugat at nagbara, ayun, pwedeng madali yung parte ng katawan na yun, no? So, importante yan. No? May lunas ba sa mataas na cholesterol? Meron, no? May lunas, no? So, especially may mga gamot tayo sa cholesterol. So, pwedeng ibigay yun kung sakaling mataas yung cholesterol. No? Pangalawa, diet at saka exercise. Okay? Nakakatulong din yan. Malaking tulong yan. No? Okay, so, ito na pala yung isa sa mga last slide. No? So, may mga tanong po kayo. So, kung may mga tanong po kayo, i-discuss natin ito sa forum. No? So, ito yung source ko. At saka ito na yung last slide siguro. At, maraming salamat sa inyong lahat sa pakikinig sa aking mini lecture. No? So, have a good day and stay safe everybody. So, bye-bye.